Alright, so maganda nga po sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Barangay 13, dito lang sa Poblasyon Bakakay, Albay. Ito ang Alparse Ancestral House o mas kilalang Simeon na matatagpuan sa Bakakay, Albay. Taong 1920s nang maitayo ito ng mag-asawang sina Simeon at Beatriz Alparse. 100 taon na ang nakakalipas mula nang maitayo ito, ngunit kitang-kita mo pa rin ang napaganda at napakalumang disenyo nito. Sa unang palapag nito ay makikita mo na ang mga nakapreserbang kagamitan gaya ng lumang typewriter, radyo, sewing machine, lampara at marami pang iba. Sa ikalawang palapag naman ay makikita mo ang napakalawak na silid ng bahay na to. Maaliwala sa terasa na kitang-kita ang labas, nagsisiyaba ang mga mesa at nagdadami ang mga lumang upuan na para bang bumalik ako sa sinaunang panahon. Alright, so maganda nga po sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Barangay 13, dito lang sa Poblasyon Bakakay, Albay, kasi binisita natin yung pinakaunang bahay dito, which is ang pangalan ngayon ay Simeon, pero before ang pangalan po nito ay Alparse Ancestral House or Mansion. So kung makikita nyo, napakaganda dito. So akala nyo isa lang tong lumang bahay dito, pero hindi nyo alam, ito po ay isang restaurant na din sa taas. So pagpasok nyo pa lamang dito, so makikita mo na yung vibes na talagang isa sa pinakalumang bahay dito sa Bicol. So ito yun, no? So pagpasok nyo po dito, ito yung reception area nila. So dito kayo mag-i-inquire kung ano po yung mga i-inquire nyo sa kwarto, alright, sa mga foods na in-offer ng Simeon. So siya si ma'am, ano pong name mo, ma'am? Mildred. So hindi na natin siya interviewin kasi talagang pinaka-manager dito yung asawa mo na. Ano, ma'am? So kung makikita nyo, ito po yung lumang typewriter. So meron pa dito mga nakatagong mga lumang mga bagay na talagang preserve naman ng family nila hanggang ngayon. So dito, pagpasok po dito sa loob, so kitang-kita niyo yung vibes, oh, lumang-luma. So ito yung lumang typewriter, ano, lumang salamin, tapos lumang TV. So dito naman yung lumang cabinet. Tapos ito, sewing machine. So na-intact pa rin yung luma niya. So ito pong mansion na to, itong bahay na to, itinayo taong 1920s. So yung restaurant itinayo 2016 to 2017. So dito, kung makikita nyo, nandito pa rin yung pinakalumang mga libro. Ano? Siguro ito yung may-ari. Tapos ito yung typewriter pa din, telepono. Hindi ko alam kung ang tawag dito. Tapos meron sewing machine. And then radyo. Tapos ito yung makikita nyo. Ha? Tapos yung mga lumang libro noong panahon. Tapos meron pang mga jar. So na-retain pa din. Talagang pinaserve nila para sa mga pupunta dito sa mansion na to. Talagang makikita pa ninyo. Tapos kung hindi ako nagkakamali, ito yata yung ano, ng sundalo, oh. Yung lumang-luma, oh. Ayan. So lagyan natin kasi mahirap na, baka makasira tayo dito, makabasag. So ito po yung lumang picture. Siguro kung ito ang kamali, siya pa din yung owner nito. Pero ngayon, binili na po ito ng apo sa ika-4 na henerasyon. So di ko alam kung magkano yung benta dito. Siguro ang mahal-mahal nito, no? So ito yung sopa. Ayan. Tapos talagang naitak. Ayan, pakita yung sopa. Ito yung sopa niya. Ito yung sopa ng mansion na to. Oh, kitang-kita. So, ito pong mansion na to, hanggang dito lang sa may lugar na to. Ito. So, itong pintong ito po yung division ng pinaka-old mansion. Pero po itong nasa likod ko, kung makikita nyo, newly constructed na po ito. Bago tayo pumasok dito sa newly constructed na usali dito sa pinakalumang bahay dito sa Bakakay, gusto ko muna ipakita sa inyo yung pinakalumang lampshade. Ito, lumang-luma, oh. So, ito yung mga gamit taong 1920s. Tapos ito, hindi ko alam pa ang tawag dito, pero halatang luma-luma na rin. So, meron din dito mga
libro, tapos estatwa, tapos mga tasa, and then mga kape na binebenta dito sa Casa Simeon. So itong lugar na to, itong area na ito po yung mga rooms na pwede nyo i-avail in case po na dito kayo mag-overnight sa Casa Simeon. Meron po tayo dito mga rooms na ipapakita, pero sa taas na po, hindi na dito sa baba. Pero before tayo tumaas, ipapakita ko muna sa inyo yung mga nakatago pa o naka-display dito na mga old tables and chairs simula 1920s. Lumang-luma, oh. So ito yung mga mesa, tapos mga upuan. So hanggang doon, tapos meron pang bakanting lote doon. Pwede yung pagtambayan in case na talaga maitan pa na. Kaso ngayon talaga maulan, hindi tayo maririnig sa labas, tapos hindi rin tayo makakalabas siya kasi nga sobrang lakas ng ulan dito sa Pakakay. So akit na tayo. So kung makikita niyo yung side, napakintan talagang alagang-alaga. Tapos may talagang ramdam yung vibes dito na talagang yung bahay talagang tinayo na yung taong 1920s kasi lumang-luma pero napakabango. So ito na po yung rooms dito na kung saan pwede i-avail pag kayo mag-stay dito how many days o sabihin natin overnight. Buksan natin. So sa single bed ito na yan. So napakabango, talagang amoy kahoy yung vibes, tapos yung amoy niya talagang ramdam mo yung 1920s na vibes. So meron flat screen TV, and then may mga amenities na rin dito, tubig, kape, tapos free wifi po dito. Alright? So ito yung CR. Saan natin? Ayun, no? May shower, tapos may salawin na rin, tapos may blower. Siyempre, just in case na makakabang buhok, pwede dito mag-blower. Okay, tapos may mga shampoo na rin dito, conditioner. Ayan, so may towel na rin, kaya kompletong-kompleto na dito sa Casa Simeon. So, kung makikita ninyo, napakaganda dito sa loob ng rooms. Split type aircon. Tapos, ganda ng artista gumawa nito. Tapos, single bedroom lang po ito. So, doon sa kabila, twin bedroom. Check po natin. Doon sa kabila. Ito po yung twin bedroom dito sa Casa Simeon. So, kung makikita ninyo, dalawang kama, flat screen TV, tapos in case po na marami kayong dalang damit, tapos tayo nyo magusot, pwede yung isampay dito sa loob ng cabinet na to. Tapos kung may mga excess kayong mga gamit, pwede ilagay dito sa ilalim, tapos dito. And then kung may mala kayong mga kagamitan, mga valuables like cellphone, pera, meron din dito sa cabinet ng vault. Ayan. Yun. Diba? Safe na safe ang pera niya dyan. In case may mga dala kayong milyones dito sa lugar na to. So, pakita ko CR naman dito sa twin bedroom. Ayan. Same lang. May shower din. Cold and hot. Hot and cold. Tapos may towel. And then yung same amenities nung sa single bedroom. So, punta naman tayo sa restaurant. Alright? So, ito na yung pinaka main restaurant ng Casa Simeon. So, meron sila dito 5 tables, isa. Long tables po yan, ha. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. Ayun, tapos dito sa labas, ito talaga mga old structure ng panahon. Talagang merong excess na space para sa family na kung saan kitang-kita yung labas ng bahay. Ito yun, no? So parang bahay ni Emilio Aguinaldo saan yung bahay ni, ni Emilio Aguinaldo? Cavite. Ayan, tapos mag-aala ng bandera ng Pilipinas. Tapos nandito yung mga sumusuporta. Napakaganda. Ayan, o. Tignan yung dito, wide na wide, o. Ayan, yung mga love sheet, yung mga kagamitan, yung mga mesa, yung mga kuhan, yung wine na pwede yung order in case na dito kayo mag-iinuman. Ayan. Ang ganda dito. Tapos kung makikita yung mga chandelier, oh, narating nila yung pinakaluma. Ayan.
napakaganda. Actually, first time kong pumunta dito. Talagang pagpunta ko dito sa Boracay, isa to sa tina-target ko. Ayan, so hindi ko ina-expect na isa pala tong restaurant kasi wala pang kara-idea. Sabi lang dito sa lugar na to, pwede daw pumasok pero wala lang idea na restaurant pala to. At the same time, hotel na rin sa baba, tapos sa taas. So, kaya pag napadpad kayo dito sa Barangay 13, dito lang sa Poblacion Boracay Albay, daanan nyo to. So, may mga menus naman para sa pagkain, tapos sa mga inumin, tapos may mga price naman dito sa baba para sa mga rooms na i-accommodate ninyo just in case. So, ayun, dito lang yan sa Casimyon, dito lang makukuha sa Barangay 13, Poblacion Boracay Albay. So, magpapaalam na ako si Papa AJ to. Peace out.